Hinahanap ng mga pulis ang kabit ni Mama dahil nakasyuktay daw siya ng tao at may daladala siyang gulok at piyo-piyo. Kailangan namin tumawid gamit ang bangka pero unti-unting lumubog ang bangka kaya una kong sinagip ang anak ng kabit ni Mama. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Panda na lumaki sa isang masayang pamilya. Sa private school nag-aaral ang kuya ni Panda habang siya naman ay nasa public school at palaging sinasabi sa kanya ng kanyang mga magulang na gayahin niya ang kanyang kuya na sobrang sipag sa pag-aaral. Habang si Panda naman ay wala sa wisyo sa tuwing pumapasok sa eskwela pero matibay ang kanyang pangangatawan, hindi kagaya ng kanyang kuya na palaging nagkakasakit. Masaya at naging simple ang kanilang pamumuhay dahil naaalagaan sila ng tama ng kanilang mga magulang. Hanggang sa kinailangan mag-stay in ang tatay ni Panda sa kanyang pinagtatrabahuhan at tuwing linggo na lang siya makakauwi. Sa tuwing dumarating naman ang tatay ni Panda ay may daladala siyang bigas, karne ng baboy at kanilang pambaon sa loob ng isang linggo. Sobrang naging masipag ng tatay ni Panda sa kanyang trabaho hanggang sa nung minsan na naisipan ng nanay ni Panda na dalawin ang kanyang tatay. Nagtatrabaho ang tatay ni Panda bilang isang janitor sa isang eskwelahan pero naabutan siya ng nanay ni Panda na may isang babae na nakaakbay sa kanya. Kaya nagulat na lang si Panda nang umuwi ang kanyang nanay na umiiyak pero hindi naman nagsabi sa kanila ng problema. Pero napapansin ni Panda ang madalas na pagtatalo ng kanyang mga magulang hanggang sa isang araw na isinama sila ng kanyang papa sa compound na kanyang tinutuluyan. Mahigit isang taon din silang nanirahan sa lugar na pinagtatrabahuhan ng kanilang papa hanggang sa naisipan ng kanilang mama na bumalik na sa bahay nila. Dahil nahihirapan daw ang kanyang mama sa paghatid at sundo sa kanila sa eskwela dahil medyo may kalayuan ng lugar. Bumalik na sila sa dati nilang bahay pero madalas na nakikitulog si Panda sa bahay ng lola nila dahil magkapit bahay lang naman sila. At ang papa naman ni Panda ay hindi na nag-stay in sa trabaho, gabi-gabi na siyang umuwi pagkatapos ng kanyang duty. Nagkaroon ng usapan ng kanyang mga magulang na ipapaayos na nila ang kanilang tinitirhan na bahay dahil nagkaroon na sila ng sapat na pera pampagawa. Nagsimula na silang maghanap ng trabahador para sa kanilang bahay at ang nakuha ng mama niya ay ang kapatid ng bayaw niya. Marami pa silang mga kamag-anak na dumating at sila din na nagtulong-tulong para magawa ang bahay nila Panda. Hanggang sa natapos ang bahay nila Panda na may malawak na kusina at merong 3 malaking kwarto. Pati ang sala at banyo ay malaki rin kaya napakasaya ni Panda at ng kanyang kuya dahil wala silang nakikitang problema ng kanyang mga magulang. Hanggang sa isang gabi na uminom ang kanyang mama kasama ang isang lalaki na ipinakilala sa kanila bilang kamag-anak. Nagtuloy-tuloy lang yon sa loob ng isang linggo at gabi-gabi naman yung inaabutan ng kanyang papa pero binabaliwala niya lang. Hanggang sa isang gabi na narinig ng kuya ni Panda na nag-uusap ang kanilang papa at ang isa pa nilang kamag-anak na gumawa ng bahay. Na iba na daw talaga ang tinginan at lambingan ng kanyang mama pati na rin ang lalaking pinakilalang kamag-anak nila. Nagbili ng kanilang tita na bantayan daw mabuti ang kanilang mama hanggang sa isang gabi na umuwi ang papa ni Panda. Kaya hindi nagtagal ay nahuli rin ang mama ni Panda at ang lalaking kamag-anak nila na may ginagawang milagro pero pagkatapos nun ay umalis sila at nagpunta na ng Aurora. Simula ng araw na umalis ang mama ni Panda, nagsimula na rin ang pagkakasakit ng kanyang kuya hanggang sa unti-unti na siyang hindi nakalakad. Umuwi ang mama ni Panda sa bahay nila habang nasa trabaho pa ang kanilang papa at isinama ang kanyang kuya papunta ng Aurora. Kinasuhan ng papa ni Panda ang kanyang mama nang dahil sa ginawa nitong pagkuha sa kanyang kuya nang wala man lang paalam. Wala na rin makakasama si Panda sa bahay nila kaya nanatili na lang siya sa bahay ng kanyang lola hanggang siya ay tumungtong na ng grade 3. Kaya laking gulat ni Panda nang bigla na naman dumating ang kanyang mama at pinilit siyang isama papunta ng Aurora. Kaya dito na nakita ni Panda ang tunay na kalagayan ng kanyang kuya na sobrang payat na at hindi na nakakalakad. Palagi na lang siyang nakaupo. Dahil halos wala pala silang kinakain sa probinsya kaya naisip ni Panda kung bakit nagawa pang kunin ng kanyang kuya. Hanggang sa isang gabi na nagkaroon ng kaaway ang kabit ng kanyang mama at may daladala siyang gulok at piyo-piyo. Hinahanap na siya ng mga pulis dahil nakasyuktay daw siya ng tao, kailangan nilang makapagtago at tumabid ng dagat. Sumakay sila ng bangka na may kasamang 2 maliit na bata, anak yon ng kabit ng kanyang mama. 6 sila na magkakasama sa isang napakaliit na bangka kaya konti lang ang dinala nilang mga gamit. Nagpatuloy ang kanilang biyahe hanggang sa nasa kalagitnaan na sila ng dagat nang bigla na lang lumakas ang alon at lumubog ang kanilang sinasakyan na bangka. Hinayaan na ni Panda na lumubog ang kanilang mga gamit kasama na dito ang iniregalo sa kanya ng kanyang papa na isang manika. Inuna ni Panda na sagipin ang kanyang kuya dahil alam niya na hindi na ito nakakalakad at hindi niya rin kayang lumangoy. Dinala ni Panda ang kanyang kuya sa tabi ng baybayin at sunod niya namang iniligtas ang anak ng kabit ng kanyang mama dahil sobrang bata pa. At ang isang bata naman ay marunong ng lumangoy kaya silang lahat ay nakaligtas pero lahat ng gamit nila ay lumubog. Tumigil sila sa baybayin sa loob ng isang araw kaya wala silang dalang pagkain at sobra na ang kanilang uhaw. Kaya naisipan ng nanay ni Panda na maghanap-hanap ng bahay na mahihingan nila ng tubig at hindi naman sila nabigo. Binigyan din sila ng damit at pagkain pati na rin tsinelas at pamasahe para hindi na daw sila maglakad. Dito na tinanong si Panda ng kanyang mama kung gusto niya na bang bumalik sa piling ng kanyang papa pero ang sagot ni Panda ay hindi. Dahil hindi kayang iwanan ni Panda ang kanyang kuya dahil kitang-kita ni Panda na hirap na ang kapatid niya. Sumapit ang kaarawan ni Panda at
at wala man lang silang handa, pero bago siya pumasok sa eskwela ay kinausap siya ng kanyang kuya. Ayos lang yan bunso, kahit wala tayong handa ngayon, basta sa tuwing papasok ka ng eskwela ay palagi mong pagbutihan ng iyong pag-aaral. Sikapin mo sanang makapagtapos ng pag-aaral at lahat ng itinuro ko sa iyo ay sana isa puso mo. Nag-aral naman mabuti si Panda dahil ginagawa niyang inspirasyon ng kanyang kuya, kaya palagi na siyang kasama sa mga with honors. Hanggang sa dumating na naman ang panibagong kalbaryo sa buhay nila dahil halos araw-araw nang ginugulpe ang mama nila ng kanyang kinakasama. Pati si Panda ay nagagawa na ring saktan ng lalaki ng kanyang mama, kaya galit na galit naman ang kanyang kuya pero wala naman siyang magawa. Pero ang hindi alam ni Panda ay gumawa pala ng paraan ng kanyang kuya para matawagan ng kanilang papa at makuha na si Panda. At nang makauwi si Panda sa puder ng kanyang papa, may panibago na rin siyang asawa at may anak din ang bago niyang kinakasama. Pero hindi rin naging maganda ang pagturing sa kanya ng panibagong kinakasama ng papa niya, kaya madalas niya na lang kamustahin ang kanyang kuya. Nakiusap si Panda sa kanyang kuya na sumama na lang sa kanila pero hindi ito pumayag dahil wala daw magbabantay sa kanilang mama at baka saktan daw ulit. Hanggang sa may isang magandang balita ang dumating kay Panda dahil nakasama na daw siya sa mga scholar dahil nanalo siya sa quiz bee. Nagre-review noon si Panda dahil ilalaban ulit siya paglipas ng isang linggo, kaya tinawagan niya muna ang kanyang kuya para ibigay ang magandang balita. Sobrang saya naman ang kanyang kuya dahil nalaman niya na sobrang sipag na sa pag-aaral ni Panda. Hanggang sa isang hapon bago ang araw ng laban ni Panda, tumawag sa kanya ang kanyang mama na umiiyak at sinabi na wala na daw ang kanyang kuya. Dito na gumuho ang mundo ni Panda dahil kuya niya lang naman ang dahilan kung bakit nag-aaral siya ng mabuti. Hindi ipinaalam sa kanya ng kanyang kuya na masama na talaga ang lagay niya dahil ayaw niyang makaapekto sa pagre-review ni Panda. Hindi na tumuloy sa laban si Panda at pumunta na lang siya kung saan nakaburo lang kanyang kuya, pero hindi pa sila nakakapasok ng pinto ay bumuhos na ang kanyang luha. Nawala ng malay si Panda nang dahil sa sobra niyang pag-iyak dahil dalawa na lang silang magkapatid at nawala pa ang isa. Pagkatapos ilibing ng kanyang kuya ay bumalik na si Panda sa poder ng kanyang papa at dito na nila nalaman na buntis ang kanilang mama sa kanyang kinakasama. Simula nang pumanaw ang kuya ni Panda ay hindi niya na nagawang pumasok sa eskwela dahil palagi niya lang naaalala ang kuya niya. Pinagbakasyon na lang siya ng kanyang papa sa poder ng kanyang tita na kapatid ng kanyang mama at dito niya nakilala ang kanyang napangasawa. May isang anak na ngayon si Panda, masaya at simple ang kanilang pamumuhay kahit hindi ganong kagarbo ang kanilang bahay. Kahit minsan ay hindi siya pinabayaan ng kanyang napangasawa at naiisipan niya na rin ngayon na bumalik sa kanyang pag-aaral. Sa ngayon ang tatay ni Panda ay may 6 ng anak habang sa nanay niya naman ay 2. Masaya na rin sila sa kani-kanila nilang mga buhay dahil ang tatay ni Panda na noon ay janitor, ngayon ay manager na. At ang nanay niya naman ay sumobra na daw ang tino sa kanyang kinakasama. At noong nag-birthday si Panda ay niregaluhan siya ng kanyang papa ng isang lupa na nakapangalan sa kanya pati isang motor na para daw sa kanyang asawa. Kaya sana po ay mapili niyong basahin ng aking kwento, kaya hanggang dito na lang Ate Charis!